Alright mga amigos, nababati ko sa tapagtatawanan ngayon si former WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis. Ito ay dahil sa isinawalat ng multi-time trainer of the year na si Robert Garcia. Sabi kasi ni Robert sa dalawang boxing analyst ng ProBox TV na sina former world champion Chris Algieri at Paulie Malignaggi, ang kanyang pound for pound na alaga na si Jesse Bam Rodriguez ang hinahamon ngayon ni Gervonta Tank Davis. Natawa na lamang sila dahil sa layo nga po ng weight gap ng dalawang boksingero. Si Bam Rodriguez ay kumakampanya lamang sa 118 pounds habang si Tank naman ay kumakampanya sa 135 pounds at misang na naging world champion sa 140 pound division. Kaya't laking gulat ni Robert bakit si Bam ang inaasinta ni Tank. Ang pag-call out daw po kay Bam Rodriguez ay hindi po ginawa ni Tank sa social media. Sa halip ay personal silang pinadalahan ng mensahe. Heto po't pakinggan natin mismo ang mga sinabi ni Robert Garcia. I'm kind of that's why it's funny to me. You know who else he called out and but he didn't put it on social media. But we have the message the message he said he called out Bam. He called out Bam. I'm telling you guys. Anyway, it was too big for him, so he went for Bam. He called out Bam and he says I want to fight you next. I'm gonna talk to Al Haymon to make that fight happen. At dahil nga po dyan mga amigos, katakot-takot na pambabatikos at pambabash ang inabot ni Gervonta Tank Davis. Samantala sa iba pang balita, nagbigay ng update si Oscar De La Hoya sa ilang malalaking laban na ikinakasa ngayon ng Golden Boy. Una, planchado na ngayon ang naging gusot sa pagitan ni Virgil Ortiz Jr. at Oscar De La Hoya. Kaya naman masaya si De La Hoya na ibinahagi na anytime ay game na po si Virgil Ortiz na harapin ang newly crowned Unified World Super Welterweight Champion na si Jarwan Boots Ennis. Sa katunayan, sabi nga rin po ng manager ni Virgil Ortiz na si Rick Mirijan na sa oras na ipresenta ng kampo ni Boots ang offer, within 48 to 72 hours ay maisa sa pinali ang laban. So ganun na po kahanda si Virgil Ortiz. Working on Virgil Ortiz versus Boots. Virgil Ortiz wants to fight. Let's make that happen. It all depends on Boots. Yung laban naman po ni na WBC World Welterweight Champion Ryan Garcia at Conor Benn sa September 12, hindi po matuloy-tuloy yan dahil hinarangan po yan ni Oscar De La Hoya sa kadahilan ng balak solohin ng SUPA ang pagpopromote ng laban. Bagay na hindi po pwede mangyari dahil si Ryan Garcia po ay nakapirma pa rin under Golden Boy Promotions contract. Kaya nagkaroon po ng conflict dahil ang gusto pong mangyari ng SUPA sila ang mag-promote ng laban at ang magpapalabas ay ang kanilang partner na Paramount Plus. Si Ryan Garcia po ay nakapirma sa Golden Boy at DAZN. Pero ngayong araw po masayang ibinahagi ni De La Hoya na nakatanggap na raw po siya ng memo para trabahuhing ikasa ang Conor Benn versus Ryan Garcia. Working on Ryan Garcia versus Ben. I just got the memo today. So that's the fight that everybody wants to see. So I'm gonna make it happen for you guys. So ang posibleng mangyari dito mga amigo, simulcast ito at cross-promotional deal. Posibleng ang bakbakang Conor Benn at Ryan Garcia ay kapwa mapapanood sa Paramount Plus at sa DAZN. At ang laban ay ipopromote ng SUPA at ng Golden Boy. Nagbigay rin ng update si Oscar De La Hoya sa bakbakang Luca Buddy at Floyd Schofield Jr. para sa WBA World Lightweight title. At ang pag-akyat na Unified Strawweight Champion na si Oscar Collazo sa Flyweight Division upang labanan ang Unified World Champion na si Ricardo Sandoval. Also, Kid Austin versus Buddy fighting for the full world title because Gervonta Davis is on recess, champion on recess, and also Oscar Collazo versus Ricardo Sandoval. Oscar moving 2 weight classes. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.